So, sige po, good afternoon po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon dahil nandito po tayo muli upang makapagpangaral po ng salita ng Diyos at i-acknowledge po yung regalo ng Diyos sa ating mga buhay. Okay? Bago po tayo magsimula ay sa ating tinatawag po na dedication, ay magbabasalamat po tayo ng salita ng Diyos upang dito po tayo babase kung bakit tayo po ay didikit ng isang bagay at maunawaan po natin kung bakit po tayo nagdidikit. Okay po, buksan po natin sa Psalm 24 verse number 1. Sabi po dito sa Psalm 24 verse number 1, "The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein." In James chapter 1 verse number 17, isang verse po, sabi po dito sa James chapter 1 verse number 17, "Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning." Diyos po siya magpala sa pagbabasa po ng kanyang mga salita. Hinihingi po ng bawat isa yumuko at pumikit at tayo po manalangin. Dakila naming Diyos na sa langit na makapangyarihan po sa lahat, kami po ay humihingi ng pagpapatawad at paglilinis po sa aming mga karumihan, sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami upang sa gayon na sa oras na ito, sa aming pag-aaral po ng iyong mga salita, ay maunawaan po namin ito at magkaroon po ng kalayaan ng iyong mga salita na makapasok po sa aming mga buhay at maunawaan po namin ang mga bagay na ito kung bakit ginagawa po namin ito. Nandito po kami upang pasalamatan ka, Panginoong Diyos, sa isang bagay na kung saan ibinigay niyo po sa isang kapatid. Salamat din po sa kanyang desire na may handog po ito at may gamit din po sa iyong ministry sa iyong kaluwalhatian, Panginoong Diyos. At itago niyo po ako sa iyong banal na trono, makita po ang iyong kapangyarihan. Inaamin ko po na kung wala po kayo ay wala po akong magagawa. Use me as a mouthpiece. Salamat po sa lahat. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan po ni Panginoong Jesus. Amen. At mari na po tayong umupo. At once again, salamat po pala sa invitasyon na pinagkaloob niyo po sa akin upang makapagpangaral po ng salita ng Diyos. Yung pag-aaralan po natin ngayon is apat po sa dedication. At yung title po ng ating pag-aaralan ngayon ay A Gift from God. Everything na meron po tayo, ay galing po yan sa Diyos. Bahay, pera, o anumang mga bagay na meron po tayo ay galing po yan sa Diyos. Mga nakikita natin, like for example sa mga puno, sa mga bundok, mga bagay na nakikita natin dito sa mundong ito ay galing po sa Panginoon at ang Diyos po ang naglikha diyan. At sabi po ng Biblia sa Psalm 24, "The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein." Wala po tayong pagmamay-ari. Lahat na meron tayo ay galing po yan sa Panginoon. Even our life ay galing po yan sa Panginoon. Dapat pasalamatan po natin ang Diyos every morning. Ay nagigising pa po tayo ay biyaya po yan ng Panginoon. Yung title po natin, A Gift from God. At yung ididikit po natin ngayon ay yung isang sasakyan po ng ating kapatid na salamat dahil nagkaroon po siya ng desire na ipagamit yung kanyang sasakyan po sa pagsusundo ng mga kapatiran. At salamat dahil even though meron po silang mga gawain minsan, busy po sila kasi pag may pamilya ka na, busy ka na talaga. Minsan may mga priority ka na. Masalamat dahil andyan sila para umalalay po sa gawain ng Panginoon. At yun po, I believe that God is the source for all our substance. Siya po yung source. At nagkaroon ka ng trabaho, biyaya niya ng Panginoon, nagkaroon ka ng kita, nagkaroon ka ng tinatawag na pera upang may provide yung bagay na ito. At ngayon ay maihandog po natin ito sa Panginoon. We must acknowledge and we must recognize that everything we have is from the Lord. I-acknowledge natin ang Diyos na kung saan sasabihin natin, Lord, wala yung mga bagay na ito kung wala ka. At lagi nating pasalamatan ng Diyos. Huwag nating kakalimutan ang Diyos
na kung saan siya yung nagbigay ng bagay na yan sa atin. Hindi lamang po yung mga, like for example, hindi lang po yung motor na iyan, hindi lang po yung mga bahay, kundi yung kung ano man yung sakop sa atin ay galing po yan sa Panginoon. At we must acknowledge and we must recognize that everything we have is from the Lord. No? At lagi po nating tatandaan, yung sasakyan na ito ay pwede po itong maging blessing at pwede po itong maging curse. At sana piliin po natin na maging blessing. Kasi alam ko naman po na walang matinong tao na sasabihin niya lagi na lang parang yung ano ba na makaranas siya lagi ng curse. Gusto niya blessing, tama? Gusto natin na makapag-experience ng blessing. Pero yung bagay na ito, pag hindi po natin nagamit ng tama, yung bagay na ito na hindi po natin nagamit para sa Panginoon, ay pwede po itong maging curse sa atin. Right. Pwede po itong maging ikapahamak po natin. Pwede po itong maging blessing or maging curse po sa ating buhay. As we honor God. Sana gamitin po natin ito ng tama sa ministry po ng Panginoon. Naalala ko po nung hindi pa ako mananampalataya assistant pa po ko ng pare dati. Sama-sama ako dati, minsan pumunta kami sa isang lugar. Ako yung tagahawak ng tinatawag nila na holy water. Ako po yung tagahawak. Tapos minsan pupunta kami pag yung isang araw na mayroon kaming pinuntahan na mga pulis kasi bago sila tatayo ng station nila, muna pupunta namin yung bawat kanto na talagang lalagyan ng holy water. Sama-sama naman ako, tapos magaganon yung pare, tapos lalagyan. Siyempre ako, sama-sama lang naman ako. Tapos minsan ako po yung tagahawak ng insinso. Pero salamat dahil nalaman natin yung katotohanan na hindi yung talaga biblical o sabi pa hindi na yung applicable ngayon na ginagawa ko noon bilang sakristan po sa Katoliko. At one time sabi ko nga kanina yung bagay na ito ay pwede po itong maging blessing at pwede po itong maging curse. Nung unbeliever pa po ako, na first time ko po makaranas ng accident sa motor. 3 po kami, lasing po kami, katatapos pa lang namin mag-inom. Yung isa, choir, at 2 kami, sakristan, ang alalay ng pare, yun. 3 kami, babiyahe sana kami, pupunta kami attend kami sa worship ng Ilisaday. Pero kami, malasing kami. Babiyahe na kami. Tapos dumating yung time na sumimplang kami, pang. Talagang kahit yung isa pumunta doon, pumunta dito, ako naman dito. Yung isa talagang yung muka sira. Ito parang tanggal yung balat dito. Yung ako naman na dislocate yung kamay ko. Yung parang naputol yung kamay ko. Kung napapansin ninyo yung kamay ko parang may problema kasi nga na-disgrasya talaga ako 2018. Na-disgrasya ako. Kaya sabi ko, parang natakot na talaga ako na sumakay dati sa motor. Sabi ko, parang first time na, parang last ko na ata ito na sumakay sa motor. Parang natakot na ako. At lagi po nating tatandaan na hindi sa lahat ng oras maganda yung takbo ng ating mga biyahe. Kasi pag hindi po natin ito ginagamit para po sa Panginoon ay kakapahamag po natin. Sana piliin po natin na maging blessing. Ito po, sana kayo po na idiniligit ang sasakyan na ito ay sana maging katulong po kayo sa gawain na every Sunday, hindi lamang po Sunday, halimbawa pag mag-visitation ay lagi kayong nandito para gamitin ang sasakyan na ito, pag sundo, hatid sundo, at magagamit po yan sa Panginoon. Kasi kung gagamitin po natin itong sasakyan na ito para po sa tamang kaparaanan at sa kalulatian ng Panginoon, it will bring peace sa atin. Parang ba na habang nagbibiyahe ka kasi tama naman yung
paggamit mo sa Panginoon. Parang andun yung kalmado ka, yung parang bang mayroon kang kapayapaan na okay ka. Na kasi nga kasama mo ang Diyos. Parang nandun lagi yung paggabay ng Diyos, andun lagi yung pag-alalay ng Diyos sa atin. It will bring peace and protection and prosperity. So sa lahat ng ating biyahe, sa lahat ng ating pinupuntahan, kung ang sasakyan na ito ginagamit natin para sa kaluwalhatian ng Diyos, ay magkakaroon po tayo ng peace. Kasi alam natin na kasama natin ang Diyos, protection from God, dahil He is our refuge. He will never leave us nor forsake us. Panghawakan natin yung pangako ng Diyos. Kasi ang pangit na kung saan hinahawakan natin yung pangako ng Diyos na sasabihin natin pag gumagawa tayo ng kalokohan, yung sasakyan na ito gagamitin natin sa barkada, pupunta tayo para sa inuman, tapos hahawakan pa natin yung verse na God, He will never leave us nor forsake us. Ang pangit na kung saan gumagawa ka na ng mali, gumagawa ka na ng kasalanan, so sasabihin mo pa, hindi ka iiwan ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi talaga tayo papabayaan ng Diyos pag ginagamit na natin sa ministry niya, sa gawain niya, para sa kapurihan niya. Hindi po tayo mag-speak ng protection ng Diyos kung hindi naman natin ginagamit niya para sa gawain ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, pwede ito maging blessing, pwede ito maging curse. At lagi po natin tatandaan kung ito po ay ginagawa natin o ginagamit natin in a right way and para sa kanyang kaluwalhatian, it will bring peace, protection, and prosperity to our journey. In all thy ways, acknowledge Him and He will direct our path. Na kung saan siya lagi yung magdadirect sa atin, na gagamitin natin ito sa trabaho natin, pagkatapos ng ating trabaho, pag-araw naman ng ministry, pupunta tayo sa church, gamit yung ating sasakyan, ay talagang mayroong prosperity na sa biyahe po nating lahat. Kung naididikit na natin yung bagay na ito, wala nang bawian. Kasi minsan pag naididikit mo na, babawiin mo pa. Pag na-offend ka, ay, pastor, babawiin ko na lang. Kasi na-offend ako, wala nang bawian. Kung naididikit mo na, wala nang bawian. Naidikit mo na, parang naibigay mo na sa Panginoon, wala nang bawian. Kaya nga, kung nababasa po tayo ng Biblia, o kung napapiyawan na po natin, nabasa po natin sa buhay po ni Hannah, na kung saan nag-pray po siya sa Panginoon, nabigyan siya ng anak, at tinugon po ng Diyos ang panalangin na iyon. At hindi po binali ni Hannah yung pangako niya na ibibigay niya yun sa Panginoon. At sa time na naipanganak na po si Samuel, ibinigay niya yun sa Panginoon. At hindi na binawi ni Hannah si Samuel, kundi andun yung pagbibisita niya, dinadala niya ng damit, pinupuntahan niya, kinukumusta niya, pero hindi na rin po niya binawi. Sana pag naibigay na po natin sa Panginoon, wala nang bawian. Ma-offend man tayo, hindi, dapat ipagamit pa rin po natin yan sa Panginoon. At maging available po tayo, tatawagin tayo ni Pastor na kailangan ng sasakyan ngayon kasi marami yung susunduin. Dapat maging available po tayo. At minsan, Pastor, walang gasolina. Hindi, dapat tayo na po yung gumawa ng paraan. Kasi nga, naglilingkod tayo sa Panginoon. Gawin na natin yung the best na paglilingkod sa Panginoon. Minsan, huwag na natin istorbohin si Pastor. Parang, kaya mo namang lagyan ng gasolina, kaya mo namang ayusin yung sasakyan, ikaw na, para, wala nang sagabal, sabi pa nga. At yun po yung ating napag-aralan ngayon, yung dedication. Yung dedication pala, ito po is an act of setting apart or consecrating persons or things to God. Parang, for example, ito, parang para sa Panginoon na ito. Hindi mo na ito gagamitin para sa mga maling gawain. Kasi nga, parang sit apart mo na siya. Parang sininantabi mo na siya na ito para lang talaga sa Panginoon. Para lang to sa Panginoon at wala nang bawian para to sa Panginoon. Amen. At para po sa kanyang kaluwalhatian. Sana meron po tayo nakuha, na ang lahat na meron tayo ay para po sa Panginoon. Sige po, mayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin. Amen.